Guys, magandang araw sa lahat ng ating mga subscribers dyan sa Aristocrata Studio YouTube channel, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. So, kung hindi pa kayo naka-follow sa mga account ko, search nyo lang yung Aristocrata Studio. Alright? Paggising pa lang natin ng umaga, mag-a-unboxing tayo kaagad para sa ating Dream Build number 2. I-reveal na natin kung ano ba yung gagamitin natin na tire para dito sa binubuo nating bitikleta. Okay, so napaka-importante nitong pagpili ng tire para sa wheelset. So para sa akin, isa to sa critical na component ng bike na dapat talaga pinag-iisipan nating mabuti. Kasi it would affect yung riding experience natin, yung comfort, yung speed, and especially yung kanyang rolling resistance. So, kailangan i-consider yan. And then, ano ba yung terrain na pagdadaanan natin habang nagbabike? So, kailangan din natin i-consider. Yes. So, hindi masyadong kita. Ilabas na natin sa plastic. So, ito yung Pirelli Cinturato H35 622. Ultimate Speed on Hard Pack. Ito ay classic version. So, tan wall siya. Kaya ako pinili yung mas maliit ng konti na gravel tire. Kasi, iniisip ko kasi sa patag, kapag dinala ko siya, baka medyo maiwanan tayo pag malaking goma yung ginamit natin. So, bala ko rin kasing gamitin syempre yung bike na binubuo natin for mga long rides, ODAX, yung mga long ride na documentaries natin. So, bala kong gamitin yung bike na yun. So, syempre, mostly ng daan doon ay patag na bitak-bitak yung karsada. Ang worry ko kasi pag group ride, baka medyo maiwanan tayo kapag malaking goma yung ginamit natin. So, kaya nag-decide tayo na 35 yung ilagay natin dun sa build natin. Eventually, siguro along the way, kapag na-ride na natin ng na-ride yung bike natin, so baka ma-realize natin na medyo kailangan pa nating mag-adjust. Or, baka doon natin mapagtanto kung ano talagang tire yung compatible, di ba? So ito parang somehow medyo trial run pa lang yung gagawin natin na 35C yung ilalagay natin. H stands for hard pack yata. Compatible to sa hookless na wheelset. So since hookless yung wheelset natin, this is tubeless by the way. So tubeless siya. So kaya bumili rin tayo ng stand na sealant para dito. Nakapula yung hard pack tsaka rocky. Then, brown yung mixed. Then, yung loose tsaka soft soil, naka-black siya. So, ibig sabihin, kung soft yung soil, hindi siya actually advisable. Then, yung mixed terrain, brownish siya. So, meaning, pwede pa rin somehow, pero baka medyo poor yung performance. Pero kung rocky or hard pack yung kalye, mas maganda yung performance niya. Kasi, fast rolling na tire to. Okay, basahin natin yung top 3 na features nitong tire natin. So, unang-una, speed grip compound. So, speed grip compound formulation for on and off-road rolling efficiency coupled with high tear resistance and high wet grip. So, meaning kahit basa pala yung kalye, kahit maulan. So, maganda yung kapit niya. Tech Wall Gravel. A layer of highly cut-resistant material is added from bead to bead in order to provide high cut protection without compromising on rolling efficiency and overall handling performances. So whether it is for light gravel or pure off-road application. Imagine, gravel yung dadaanan mo and pwedeng may mga bato doon na matatalim na pag nadaanan mo, malamang mapilas yung gulong mo. So gaya nung nangyari sa akin nung nag-Baguio ride kami, yung wall nung goma ko napilas. So malamang may tinamaang matulis or matalim na bato yun. So ito meron tong added layer para protectionan yung gulong mo sa mga matatalim na bagay. Which is very important kapag nag-gravel ride ka. Tubeless ready! Okay, so pang tubeless to. So TLR Tubeless Ready. Aramid folding bead optimized for wide rims and lower pressure riding. Rim compatibility developed under ETRTO standards. Carefully check your rim width before the use. Power is nothing without control. So, yun yung mantra ng Pirelli pala, no?
Actually, somehow para ka pa rin naka-road bike na tire. Kasi ang liit niya, 35 lang. Baka medyo problematic. Problematic, bakit? Kasi baka pagka masyadong malalaki yung bato, loose rocks, baka mag-slide, then tamaan yung rim. So, yun yung number one na, na concern ko, to be honest. Pero yun nga, pag naglaki kasi ko ng tire, ang worry ko naman, pag sa patag na, baka ma-drop tayo. Laki ng problema sa buhay. So, from 43 PSI up to 72 PSI lang. Yung kapal niya, para din siyang yung road bike na, na tire. Ang nagpadagdag lang ng layer talaga is itong mga nasa labas. Hindi ko na ilalabas yung isa kasi pareho lang naman. Buti na lang may available kay Cycle Meeting at napadala niya kaagad. Shoutout kay Cycle Meeting. Ang laki na ng kinikita mo sa akin. 410 grams. So, may kabigatan siya. Siyempre, malaki kasi siya, tsaka medyo makapal. So, natural lang talaga mabigat siya. 810 grams. Wow, ang bigat. So, dito pa lang, kulang-kulang 1 kilo na pala to. Kung meron kayong comments, guys, or kung may questions kayo about dito sa Pirelli tires natin, so, i-comment nyo lang, huwag kayong mahihiya. Comment nyo lang sa comment section. And kung may additional info rin kayo na gustong sabihin, gustong banggitin, i-comment nyo lang din, guys. So, maraming salamat sa suporta na binibigay nyo. Kahit yung mga nanonood lang ng video natin ay nasa 100. Kahit nasa 100 to 200 lang, masaya na tayo doon. So, nakapag-share tayo ng konti nating kaalaman. Nakapag-share tayo ng mga trip nating bike parts. Thanks again for watching. So, this has been Aris Manalad from Aristocrata Studio. See you again on our next unboxing. Yung next na unboxing natin. Grabe. Kung meron tayong ultimate na unboxing last time, ito talaga, superb ultimate unboxing. Panoorin nyo yung next upload natin, grabe. Ito na talaga yung pinaka-ultimate na part. Thanks again for watching. Don't forget to comment, like, and subscribe. See you again on our next video. Bye-bye!